Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Si Allah ay dakila, walang Diyos na marapat sambahin liban sa Kanya, kay Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah ay dakila, sa Kanya ang lahat ng pagpuri. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nagpupuri tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at nagpapasalamat na tayo ay biniyayaan Niya ng buhay na pinahaba Niya upang tayo ay abutan ng mga maiinam na mga panahon ng pagsamba. Katulad ng Ramadan at ng unang 10 araw ng Dhul-Hijjah na nagtatapos sa mabiyayang araw na ito ng Eid. Tayo ay mapalad, alhamdulillah, dahil marami tayong mga kapatid ang hindi na itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanila na sila ay makaabot pa sa mga mabiyayang panahon na ito. Mga mabiyayang panahon ng gantimpala sa mga mabubuting gawain dito ay nadodoble at ang maliliit na mga gawaing pagsamba ay nagiging malaki sa gantimpala nito at sa ating pagpapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga panahon na maaring para sa atin ay maaring hindi na mauulit pa. Na kung mayroong mga kapatid tayo na hindi na umabot sa panahon na ito, maaring tayo naman ang hindi naaabot sa mga susunod pang mga panahon ng dakilang pagsamba katulad ng panahon na ito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na ang matalinong tao ay ang tao na natututo sa kanyang mga karanasan. Tao na natututo sa kanyang mga pagkakamali. Pero kilala ba ninyo kung sino ang mas matalinong tao kaysa sa tao na ito? Siya ang tao na natututo sa karanasan ng iba. Mas matalino ang tao na natututo sa pagkakamali ng iba. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinadya ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang tao ay mamumuhay na kabilang sa isang pamayanan. Hindi lamang upang tayo ay magtutulungan, ito ay sa kadahilanan din na upang tayo ay matuto sa isa't isa. Na matuto tayo sa mga pagkakataon na meron tayo mga kapatid na sila ay nalugmok sa pagkakasala upang ito ay iwasan natin at matuto tayo sa ating mga kapatid na nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala upang tayo rin ay matuto na magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganito itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kapatiran na ang mga Muslim ay magiging huwaran para sa isa't isa at tagatulong ng isa't isa sa kabutihan at tagapigil ng isa't isa sa kasamaan. Na ang pinaka magiging mabuting huwaran natin higit sa lahat ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at gayon din ang kanyang mga sumunod na mga khalifa na namuno sa mga Muslim paglisan niya. Nakabilang dito, alhamdulillah, ay si Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu na siyang isa sa mga pinuno ng mga Muslim na pangalawa sa naging pinuno ng mga Muslim matapos ang pagpanaw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kabilang sa Khulafa'ur Rashidin, mga ginabayang khalifa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sila ang 4 na mga khalifa ng Muslim na namuhay bilang mga tunay na mga tagapagmana ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagdating sa pamumuno sa mga Muslim. Na sila ay namuhay bilang mga Muslim, namatay na mga Muslim at gumugol sa kanilang mga buhay sa paglilingkod sa Islam at hindi sa paghahari-harian katulad ng nakikita nating nagiging masamang ugali ng marami sa mga pinunong Muslim sa panahon natin na ito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, napakaraming magagandang katangian si Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, pero ang isa sa kanyang mga naging ugali ang matutukoy natin inshallah. At ito ay ang kanyang palagiang pag-aalaala sa kamatayan. Na si Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, naiulat na siya ay mayroong suot-suot na singsing na nakasulat dito ang mga kataga, nakafa bil mauti waidan, sapat na ang kamatayan bilang pangaral,
Sapat na ang kamatayan bilang paalala, sapat na ang kamatayan bilang babala. Na ito ay isang bagay na kung titingnan natin, ay isang bagay na common sense na lamang. Dahil makikita natin, araw-araw ay meron namang namamatay. At darating ang panahon na mayroong tao na kakilala natin o malapit sa atin na mamamatay. Subalit, bakit parang ang tao ay hindi nakakakuha sa kanila ng paalala? Bakit parang ang tao ay hindi nakakakita sa kanila ng pangaral o hindi nakakakita sa kanila ng babala? Na tayo, sa paglipas ng panahon, anuman ang ating katayuan sa buhay, gaano man tayo kayaman, gaano man tayo kamakapangyarihan, gaano man tayo kasikat, gaano man tayo kagandang lalaki o ano pa mang katangian na meron tayo na ating ipinagmamalaki, lahat ng ito ay walang silbi upang ilayo tayo sa pagtatakda ni Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay aabutan ng pagkakabawi sa ating mga buhay at sa ating mga kamatayan. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sapat na ang kamatayan bilang pangaral upang malaman natin na tayo dito sa mundo ay hindi mamumuhay habang panahon. Na dito sa mundo, walang saysay ang pagtitipon natin ng mga material na mga bagay-bagay. Sa katotohanan yan, walang saysay ang anumang bagay na taglay natin, liban na lamang na ito ay gagamitin natin alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'una. Ang dunya ay isinumpa. Ang lahat ng bagay dito sa mundo ay isinumpa. Ang damit mo ay isinumpa. Ang cellphone mo ay isinumpa. Ang relo mo, ang kotse mo, ang bahay mo ay isinumpa. Liban na lamang sa mga bagay-bagay na nagagamit mo alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'una, mal'unun ma fiha, illa dhikrullahi ta'ala, wa ma wala, wa aliman o muta'alliman. Liban na lamang sa mga bagay na nagagamit mo upang alalahanin si Allah subhanahu wa ta'ala, o nagagamit mo upang sundin si Allah subhanahu wa ta'ala, o nagamit mo upang magturo at mag-aral ng relihiyon na ito. Lahat ng bagay sa mundo ay walang saysay, kaya sapat ang kamatayan bilang pangaral sa atin. Gayun din mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kafabil mauti wa'idan, sapat na ang kamatayan para sa atin bilang paalaala. Paalaala na tayo ay tutuusin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat bagay na gagawin natin dito sa mundo, malaki man o maliit, na mga kabutihan o kasamaan na ating sinabi o ating ginawa. Na sa araw ng paghukom, wala tayong bagay na maililingid kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang lahat ng bagay na ating gagawin ay magtatapos sa araw ng ating mga kamatayan. Kaya tinawag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kamatayan bilang tagawasak ng kaligayahan. Na ang kamatayan, ito ang puputol sa anumang bagay na pinapakinabangan natin sa mundo. Na ito ang bagay na sisira sa anumang bagay na hinahangad natin na makukuha dito sa mundo. At panghuli mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kafabil mauti wa'idan, sapat na ang kamatayan bilang babala, na tayo ay haharap kay Allah subhanahu wa ta'ala, natutuusin niya tayo rito, at pagkatapos ng pagtutuos na ito, tayo ay gagantimpalaan niya o paparusahan dahil sa ating mga ginawa. Na sa lahat ng mga bagay o gawain na gagantimpalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinakamabuti sa lahat ng kabutihan ay ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ng nag-iisa at walang katambal, at pagsasabuhay nito sa pamagitan ng pagsasala, pagbabayad ng zaka, pag-aayuno sa Ramadan, at Hajj para sa sino mang merong kakayanan. At iba pang mga gawain na ipinangaral sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
At ang pinakamasamang kasamaan naman, ito ay ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pamagitan ng pagsamba sa iba paliban kay Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng mga ribulto, mga estatwa, pagsamba kay Jesus, Maria, mga santo at mga anghel, at maging sa iba pang mga uri ng shirk na hindi nalalaman ng marami sa mga tao. Ang shirk na matatagpuan sa paglapit sa panghuhula o kaya ay pagkonsulta sa horoscope o paniniwala sa mga pamahiin katulad ng mga pampaswerte at iba't iba pang mga pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na sa halip na sila ay nananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon na lumikha ng lahat, ang Panginoon na namamahala sa lahat ng nilikha, sila ay nananalig sa mga agimat, sa kanilang mga pampaswerte at iba't iba pang mga bagay na kanilang ginagawa, na dahil dito ay itinatakwil nila ang kapangyarihan ni Allah subhanahu wa ta'ala at sila ay nananalig sa bagay na nilikha lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kafabil mauti waidan, sapat na ang kamatayan bilang babala, na nawa tayo ay hindi haharap kay Allah subhanahu wa ta'ala na magiging kabilang sa mga tao na hihiling kay Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbirji'un, Panginoon namin, O Allah, ibalik mo kami sa lupa. Ibalik mo ako sa lupa. Bakit siya hihiling kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya ibigyan muli ng buhay upang ibalik sa lupa? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Dahil gusto niyang bumalik sa lupa, gusto niyang mabuhay uli, nang sa gayon ay makagawa siya ng kabutihan sa buhay na kanyang iniwan. Nahihiling ang tao sa araw ng paghuhukom, kapag nakita na niya ang parusa, hihiling ang tao na babalik siya sa dunya upang makagawa man lamang ng isang sujud para kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil nalalaman niya ang gantimpala ng sujud na ito, na maaring ito na lamang ang diferensya o pinagkaiba ng pagpasok niya sa isa impyerno at sa paraiso. Kaya hihilingin niya na makadagdag pa siya ng gawaing pagsamba. Kaya huwag tayong matulad sa mga tao na pinangihinayangan nila na ang kanilang oras ay ginugugol nila sa loob ng masjid o pag-aaral ng kaalamang Islamiko o pagtulong sa kanilang kapwa o paggawa ng iba't ibang mga kabutihan, malaki man o maliit. Sapat na ang kamatayan bilang babala, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, upang tayo ay magsikap na tayo nawa ay abutan ng kamatayan, na tayo ay nasa magandang kalagayan o yung tinatawag na husnul khatimah, ang magandang wakas na dapat na palagi nating hinihiling kay Allah subhanahu wa ta'ala at pagsusumikapan natin sa bawat oras, sa bawat minuto, sa bawat segundo, nang sa gayon kapag dumating sa atin ang anghel ng kamatayan, insyaallah tayo ay handa at tayo ay magiging kabilang sa mga tao na dito pa lamang sa mundo ay kahabagan na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sino mang kahabagan ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo at siya ay mananampalataya, siya ay makatatanggap ng mas mahalagang pagpapahalaga sa pamagitan ng habag ni Allah subhanahu wa ta'ala na espesyal lamang para sa mga nanampalataya pagdating sa kabilang buhay. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Akthiru min dhikri hadimil ladhat." Katakutan ninyo ang kamatayan sa pamagitan ng pagpaparami ng pag-aalaala dito. Naparamihin natin ang pag-aalala sa kamatayan sa pamagitan ng pag-aalala natin sa kamatayan ng mga tao na nakikilala natin o minamahal natin sa buhay, na titingnan natin kung ano ba ang kanilang mga mabubuting iniwan na mga gawaing pagsamba o ano ba yung mga maaring mga masasamang gawain na kanilang naiwan na maaring sila ay mapaparusahan dahil dito. Na kung tayo ay kukuha ng aral sa ginawa ng ibang mga tao sa kanilang mga buhay, mas dapat tayo na magtimbang sa ating mga sarili. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam,
Isa sa mga magagandang aral na iniwan sa atin ni Omar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ay ang kanyang sinabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Natimbangin ninyo ang inyong mga sarili bago pa kayo timbangin. Timbangin ninyo ang inyong mga mabubuti at masasamang gawain bago pa ang ibang tao o bago pa ang iba ay magtitimbang sa inyo. At sino ba ang pinaka kinatatakutan natin na magtitimbang sa atin liban pa kay Allah subhanahu wa ta'ala? Si Allah subhanahu wa ta'ala na walang bagay na nalilingid sa Kanya, malaki man o maliit. At matapos kay Allah subhanahu wa ta'ala, kinatatakutan natin ang pagsaksi ng mga anghel na silang mga nagsilista ng kanilang mga listahan na dito ay nakatala ang bawat masasama at mabubuti nating mga sinabi at ginawa. At gayon din, katakutan natin na sa araw ng paghuhukom, ang ating sariling mga balat, ang ating sariling mga kamay, mga paa, ang ating mga katawan ay sasaksi sa kung ano ang ating tiningnan, ano ang ating sinabi, ano ang ating pinakinggan, at ano ang ating mga ginawa. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, timbangin natin ang ating mga sarili, tuusin natin ang ating mga sarili bago pa tayo tuusin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag tayong magmalaki sa mga gawaing pagsamba na naisagawa natin. Naisipin natin na sapat na tayo ay nagsasala 5 beses araw-araw, na sapat na tayo ay nagdada'wa, na sapat na tayo ay nagsasadaka o nakagawa ng iba pang mga gawain upang isipin natin na tayo ay ligtas sa parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ay makatitikim ng pagtutuos. Kahit ang bagong silang na sanggol, kapag ito ay inilibing, ito ay makatitikim pa rin ng paghigpit ng lupa. Kahit pa siya ay namatay na wala siyang nagawang kasalanan dahil siya ay namatay na siya ay sanggol pa. Kaya kung ang sanggol ay makararanas ng hirap sa libingan, paano pa kayang tayo na tumanda na maaring tayo ay nakapanlibak, tayo ay nakapagsinungaling, tayo ay nakapandaya sa ating mga kapwa. Anong klaseng paghihigpit o pagsikip ng libingan ang mararanasan natin kung iahambing sa pagsikip ng libingan ng bata na wala namang nagawang kasalanan? At gayon din, kung ang mabubuting mga tao, katulad ni Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ay kinatatakutan ng parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala, paano pa kaya tayong pangkaraniwang mga tao na tayo ay napapaligiran ng tukso, na tayo ay napapaligiran ng pagkakataon na maaring tayo ay nakakasalamuhan ng mga tao na gumagawa ng kasalanan at tayo ay natutuwa sa kanilang mga ginagawang kasalanan at tayo ay nakakasalamuha pa nila sa paggawa ng kasalanan. Tunay na tayo ay nabubuhay sa panahon na palapit na ng palapit ang pagkagunaw ng mundo at ang araw ng paghukom, at tumitindi ng tumitindi ang pagsubok sa tao sa kanyang pananampalataya hanggang sa darating ang panahon na ang pananampalataya ng tao, ang pagkapit niya sa pananampalataya ay magiging katulad na ng paghawak ng tao sa baga, na ito ay magiging mahirap at magdudulot sa kanya ng iba't ibang mga pasakit at sakripisyo para lamang masunod si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya katakutan natin si Allah subhanahu wa ta'ala habang tayo ay mga buhay pa, nang sa gayon tayo ay maililigtas insyaallah sa pagkakagawa ng mga kasalanan na dahil dito tayo ay maparurusahan. Katakutan natin si Allah subhanahu wa ta'ala habang tayo ay buhay pa, upang tayo ay makagawa ng mabubuting bagay na dahil dito tayo ay gagantimpalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu, tunay na yung mga nagsabi na ang kanilang Panginoon ay si Allah at sila ay nagpakamatuwid sa kanilang pamumuhay bilang mga Muslim. Tatanazzalu alaihimul malaika an la takhafu wa la tahzanu, na darating sa kanila ang anghel ng kamatayan na sa halip na pahirapan sila,
sila ay bibigyan ng magandang balita ng anghel na sasabihin sa kanila, huwag kayong matakot at huwag kayong malungkot. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bagkus ay tanggapin ninyo ang magandang balita ng paraiso na ipinangako sa inyo. Para kanino ito? Para sa mga Muslim na kinilala nila ang kanilang mga sarili bilang mga Muslim at isinabuhay nila ang bagay na ito. Magkakasamang pagiging Muslim sa isip, sa salita, at sa gawa. Hindi yung pagiging Muslim lamang sa pangalan, pagiging Muslim lang sa damit, o pagiging Muslim lamang dahil ang kanyang nanay at tatay ay Muslim o ang kanyang tribo ay Muslim. Ito ay ang pagiging Muslim ng kompletong pagiging Muslim sa abot ng ating makakaya, saan man tayo naroroon sa lahat ng lugar at panahon. Isang mabiyayang Eid sa lahat at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bagaman ang Eid ay panahon ng pagsasaya, gugulin natin ang mga oras ng araw na ito inshallah sa pag-alala din sa mga bagay-bagay na marapat nating katakutan. Si Allah subhanahu wa ta'ala na siyang Panginoon na tayo ay nagsasaya para sa Kanya sa araw na ito, na siyang Panginoon nakatatakutan din natin sa araw na ito at sa nalalabi pang mga araw ng ating mga buhay.